Bucks nasa pamilyar na sitwasyon sa rematch, peligro ang makakaharap sa unang round. Playoff bracket sa Western Conference nakatakda na at Butler magiging susi sa tagumpay ng Warriors. Golden State, kahit matalo sa Clippers, aakyat pa rin sa pang-anim na spot dahil dito. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nagtala si Giannis Antetokounmpo ng isang triple-double na may 32 puntos, 15 assist at 11 rebound at sinilyuhan ng Milwaukee Bucks ang pang-limang seed sa Eastern Conference Playoffs matapos ang panalo laban sa home team na Detroit Pistons nitong Sabado ng araw. Nag-ambag si Bobby Portis ng 17 puntos at 10 rebound mula sa bench, habang si Kevin Porter Jr. ay nagdagdag ng 16 na puntos at 7 assist. Nagpasok si Brook Lopez ng 15 puntos, habang sina Taurean Prince at Kyle Kuzma ay nagdagdag ng tig 10 puntos. Ang Bucks ay umabot na sa 12 sunod na panalo laban sa Pistons. Mula pa noong 2018-19 season, tinalo na ng Bucks ang Pistons sa 24 sa kanilang 25 laban. Pinangunahan ni Cade Cunningham ang Pistons na may 36 na puntos at 12 assist. May 21 puntos si Malik Beasley, si Tobias Harris ay nag-ambag ng 17 at si Dennis Schroeder ay nagdagdag ng 12 punto at 8 assist. Ang Detroit ay magiging pang-anim na seed sa Eastern Conference Playoffs. Magsasagupa muli ang dalawang koponan sa linggo sa Milwaukee para sa huling laro ng regular season, leading ang Bucks ng 68-65 in halftime, kung saan kapwa nagtala ng 13 puntos sina Antetokounmpo at Portis. Binuhat ni Cunningham ang Pistons sa unang half na may 21 punto. Pinagsama ng dalawang team ang 6 na turnover lamang sa unang half. Nagtala si Antetokounmpo ng 13 puntos sa ikatlong quarter, ngunit 1 puntos lamang ang kalamangan ng Bucks pagpasok ng ika-4 na quarter. Nakuha ng Pistons ang 103-101 na kalamangan matapos ang dalawang 3-pointer mula kina Beasley at Cunningham. Uminit si Gary Trent Jr. para sa Milwaukee at tumira ng magkakasunod na 3-pointers. Matapos magpasok si Cunningham ng isa pang 3-pointer para mapalapit ang Pistons sa 1 puntos, nagpakawala si Antetokounmpo ng 2 dunk mula sa assist ni na Porter at Trent. Binigyan nito ang Bucks ng 111-106 lead. Hindi basta-basta sumuko ang Pistons. Kumuha si Beasley ng 3-pointer sa natitirang 17 segundo para gawin itong 122-119, pero sumagot si Porter ng 2 free throw. Nabigo ang Detroit sa kanilang susunod na opensa na nagselyo sa panalo ng Milwaukee. Ang panalo ay nagtulak sa Pistons sa pang-6. Ayon kay Dustin Dopirak ng The Indianapolis Star, dahil sa pagkatalo ng Indiana Pacers sa Orlando Magic, tiyak nang sila ang pang-4 na seed sa Eastern Conference, sa likod ng pangatlong seed na New York Knicks. Kaya naman, muling magkakaharap ang Milwaukee at Indiana sa playoffs gaya ng nakaraang season. Noon, natalo ang Bucks sa 6 na laro, kahit hindi nakalaro si Antetokounmpo dahil sa injury at si Damian Lillard ay nawala rin sa 2 laro dahil sa sarili niyang injury. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa rematch na ito? Sa ibang balita naman, ang kasalukuyang estado ng NBA playoff field ay ganito. Ganap nang nabuo ang bracket ng Eastern Conference, habang ang Western Conference ay parang isang mangkok ng Jell-O na hindi maayos ang pagkakaluto. Lubos pa rin ang kaguluhan. Naglaro ang NBA sa pangalawang huling batch ng mga laro nitong Sabado bago ang regular season finale sa Lunes, at sa unang bugso ng mga laro ay nalock na ang mga first round matchup sa East. Maghihintay ang Cleveland Cavaliers at Boston Celtics ng mga play-in teams, habang ang ibang serye ay kinabibilangan ng New York Knicks laban sa Detroit Pistons at Indiana Pacers laban sa Milwaukee Bucks. Ang unang set ng mga play-in games ay ang Orlando Magic laban sa Atlanta Hawks at ang Chicago Bulls laban sa Miami Heat. Ang mananalo sa unang laro, Magic versus Hawks, ay makakaharap ang Celtics, habang ang matatalo ay lalaban sa panalo ng Bulls Heat para sa pagkakataong makalaban ang Cavaliers. Ang Bucks, na patuloy pa ring wala si Damian Lillard, ay nalock na ang pang-5 seed. NBA Eastern Conference first round matchups: Cleveland Cavaliers versus play-in team, Boston Celtics versus play-in team, New York Knicks versus pang-5 Detroit Pistons, Indiana Pacers laban sa pang-6 na Milwaukee Bucks. Play-in tournament, pang-7 Orlando Magic laban sa pang-8 Atlanta Hawks.
Pang-siyam na Chicago Bulls laban sa pang-sampung Miami Heat. Gaganapin ang mga play-in games mula Miyerkules hanggang Sabado sa darating na linggo at magsisimula agad kinabukasan ang first round ng playoffs. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang 6 na beses na NBA All-Star na si Jimmy Butler ay nakapagtala ng 24 na puntos, 7 assist, 5 rebound, 2 steal at 0 turnovers sa 6 na shooting mula sa field, 1 sa 2 mula sa 3-point range at perpektong 11 sa 11 mula sa free throw line. Kaya't siya ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakaabot sa ganitong mga numero sa isang laro sa loob lamang ng wala pang 30 minutong paglalaro ayon sa StatHead. Sa loob ng 29 na laro mula nang i-trade ng Warriors si Butler, ang star forward ay nag-a-average ng 18 puntos, 9 na assist at 6 na rebound kada laro. Ngunit ang tunay na halaga niya ay hindi lubusang makikita sa stat sheet. Hindi na si Butler ang scoring machine na kilala sa mga nakaraang taon at ito'y dahil hindi na kailangan ng Warriors na gawin niya iyon. Ginagawa ni Butler ang lahat ng kailangan ng Warriors mula sa kanya, isang all-around na star na karamay ni na Steph Curry at Draymond Green. Sa tuwing magkasama sa court sina Butler at Curry, may 22-4 record for Warriors, isang patunay na sila ay lehitimong championship contenders ngayong season. Marami ang nagduda sa pagkuha ng Warriors sa 35 taong gulang na veterano, lalo na matapos ang kontrobersyal niyang pag-alis mula sa Miami Heat. Ngunit napakalaki ng naging ambag ni Butler sa Golden State at malaking tulong siya sa muling pagbuhay ng laro ni Curry. Hindi pa rin tiyak ang kapalaran ng Warriors sa NBA playoffs pagpasok ng huling araw ng regular season na ito. Ngunit medyo luminaw na ang mga option para sa Golden State matapos ang panalo nila laban sa Portland Trail Blazers sa Moda Center nitong Sabado. Dagdag pa rito, noong araw din nanalo ang Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves sa kani-kanilang mga laro, habang natalo naman ang Memphis Grizzlies sa Denver Nuggets na nagtakda ng magulong schedule sa linggo. Ang Warriors ay nanatiling nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference at depende sa resulta ng mga laro sa Lunes, maaari silang manatili sa huling direktang playoff spot or bumaba sa pang-7 at mag-host ng isang play-in game. Hindi pa rin tiyak ang hinaharap ng Warriors sa NBA playoffs. Dahil sa panalo ng Clippers laban sa Sacramento Kings nitong Sabado, hindi na maaabot ng Warriors ang pang-5 pwesto, at dahil sa pagkatalo ng Grizzlies, hindi na rin maaaring maging pang-8 seed ang Golden State. Kaya't tila simple na ang mga playoff scenarios ng Warriors, talunin ang Clippers sa Lunes sa Chase Center upang makuha ang pang-6 na seed. Hindi na maaaring lampasan ng Golden State ang Los Angeles dahil wala silang head-to-head tiebreaker laban dito. Ayon sa inaasahan, kung mananalo sa Lunes ang Warriors, Nuggets, Grizzlies, Timberwolves, Thunder, Lakers at Kings, ganito ang magiging hitsura ng standing sa Western Conference. Magiging number 1 ang Oklahoma City Thunder, pangalawa Houston Rockets, pangatlo Los Angeles Lakers, pang-4 Denver Nuggets, pang-5 Minnesota Timberwolves, pang-6 Golden State Warriors, pang-7 Los Angeles Clippers, pang-8 Memphis Grizzlies, pang-9 Sacramento Kings, pang-10 ay ang Dallas Mavericks. Kung matatalo ang Warriors, Clippers at mananalo ang Timberwolves laban sa Utah Jazz at ang Memphis Grizzlies laban sa Dallas Mavericks, bababa ang Golden State sa pang-7 seed. Para makuha ng Warriors ang pang-6 na seed kahit matalo sila sa Clippers sa Lunes, kakailanganin nilang matalo rin ang Timberwolves laban sa Jazz. Kung pareho namang matatalo ang Warriors at Timberwolves at mananalo naman ang Nuggets, Grizzlies, Thunder, Lakers at Kings sa Lunes, ganito ang magiging itsura ng standings sa Western Conference. Una ang Oklahoma City Thunder, pangalawa ang Houston Rockets, pangatlo Los Angeles Lakers, pang-4 Denver Nuggets, pang-5 Los Angeles Clippers, pang-6 Golden State Warriors, pang-7 ang Memphis Grizzlies, pang-8 Minnesota Timberwolves, pang-9 Sacramento Kings, pang-10 ang Dallas Mavericks. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa madikitang standings na ito?